Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kaya lang, laki sa layo di ba? Ayan, mga kareaksyon. Ito daw, mga kareaksyon. November 16, 18, INC rally is not supported by the Roman Catholic Church. Kaya mga kareaksyon, nauubos na itong mga katolikong to eh. May mga mabubuting katoliko, may mga hindi mabubuting katoliko. Bakit kailangan mo pang isulat yan na it's not supported by the Catholic Church? Sino sinusuporta ng Catholic Church? Yung mga magnanakaw, tsaka yung mga addictus. Yung mga magnanakaw, tsaka yung mga addictus. O, yung mga ano dyan, mga paring mga malilibog. Yung mga paring maraming babae, mga animal kayo. Yung mga paring maraming babae lang ang mga animal. Kasi sinasabi nila, sila yung mga celibacy. Hindi nag-aasawa, pero babahero, mga marami pong mga paring mga animal. Tandaan po ninyo yan, ha? Hindi lahat ng mga nakasuot ng habito o tinatawag nating suot ng mga pari ay mga anghel yan. Marami sa kanila mga may pagkademonyo. Hindi. Real talk lang po tayo. I-comment po ninyo sa comment section kung hindi kayo naniniwala sa akin. Maraming pari ang may pagkademonyo. Pagtakin mo yan. Sasalabat ka pa dyan na hindi ka, maraming mabubuting katoliko, maraming mababait na pare, maraming magagaling na pare. Yung pare na gustong-gusto si Duterte, o yun, meron namang ano yun, passport sa langit. Yung mga paring pabor dito sa nakasulat na to, sila yung mga kampon ni Satanas. Mga kareaksyon ako, ano lang tayo, real talk lang tayo. Nakikita niyo po yung mga pare tsaka madre ngayon? Nakikita niyo yung march yung sa November 30? Ayaw po nilang bumaba si Bongbong Marcos. Ayaw nilang bumaba si Bongbong Marcos, mga kareaksyon. Ayaw nilang bumaba. Kung ayaw mong bumaba si Bongbong Marcos at alam mo magnanakaw at wala na sa kanyang sariling pag-iisip, sinabi po yan ni Amy Marcos. Ayaw mo pa siyang bumaba, di makademonyo ka. Dinidemonyo na yung bansa mo. Ano nang ginagawa? Sa bansa mo, ninanakawan ka na, yung mga paring yan. Yung mga paring yan, ano yan, mga kampon. Yan, ayan pa mga kareaksyon. Tulungan na lang natin ang Pangulo. Naku mga kareaksyon, 6 na taon nating siyang ibinoto, ayaan natin siyang magsilbi ng 6 na taon. Alam po ninyo, nung una kong makita ang pagmumukha nitong babae na to, anong pangalan nito? Clarita rin ang pangalan nito, Clarita. Alam po ba ninyo nung nakita ko yung, hindi, totoo po to mga kareaksyon, totoo to. Noong unang-una ko nakita ang matandang yan, sa SMNI, sabi ko, sana pulot ang matandang to. Profesor, sabi ko. Bakit pinasikat itong Clarita Carlos na to? Hindi, totoo po. Hindi ko siya ginajudge sa pagmumukha niya, pero hindi po ako nagkamali ang aking instinct. Magaling po ang aking instinct eh. Di ba? Magaling ang aking instinct. Sabi ko, ang matandang ito, hindi gagawa ng mabuti yan. Matakin, sa New York daw, yung, anong tawag nung sa New York, normal lang daw yung pagkukuk. Nako. Ito pa, umaba na po ang ilong ni Krililing. Umaba na ang ilong ngayon, no? Mantakin po ninyo yan, mga kareaksyon. Naging pinotsa. Tagapagsinungaling yan ng Malacanang eh.
Tagapagsinungaling yan ng Malacanang. Mantagan mo, sinabi mo, nag-resign si Supreme Court Justice, Chief Justice, Bersamin. Sasabihin mo na nag-resign siya? Hindi naman pala. Nung tinanong ka, ang sinasabi mo, yun ang balita, gustong ipabalita sa iyo ng Malacanang. Ibig sabihin, tagapagsinungaling ka. Ayan, kailangan pangalan mo, Claire Pinocchia. Hindi Pinocchio, Pinocchia. Diba, Claire Pinocchia? O, sabay-sabay po tayo. Claire, sabay-sabay. Claire. Hindi ko kayo naririnig eh. Ulitin natin. Claire Pinocchia. O yung iba, hindi nagsabi ng Pinocchia, ha? Ulitin natin, isa pa. Claire Pinocchia. Yan ang sinasabi natin yung mga kareasyon. Yan pa, nako mga kareasyon. Yan ang pinakamalupit na picture na reaction natin ngayon. Nabubulol-bulol na ako, ha? Pero hindi po ako nagkukuka. Siyempre, Duterte to, Duterte. I hate drugs. Hindi talaga ako makatulog. Paano tayo nagka-ganito? Anak ko, mga kareaksyon. Hindi po niya alam pa paano tayo nagka-ganito. Hindi na po siya nakakatulog, mga kareaksyon. Hoy, Bongbong Marcos, umuwi ka na, boy. Pinapauwi ka na ng ate mo. Ano bang ginagawa mo dyan? Pinapauwi ka na ng ate mo. Umuwi ka na daw. Oo. Hindi siya galit. O basta tumuwi ka na. Hindi ka niya papaluin. Nag-usap na kami. Hindi ka niya papaluin. O basta tumuwi ka lang daw basta tumuwi ka na. Walang problema. Nasa katinuan ka. Wala ka sa basta importante umuwi ka na daw. Sabi ng ate mo, oy. Umuwi ka na, Bongbong Marcos. Huwag ka na maiya sa ate mo. Hindi ka niya papaluin. Hindi ka pipingutin. Nag-usap na kami. Basta tumuwi ka lang daw. Gagamutin ka niya. Ay, hindi talaga ako makatulog. Paano tayo nagka-ganito? Naku, mahirap na po yan, mga kareaksyon. Medyo grabe na po yung hindi daw siya nakatulog. Iniisip niya, paano tayo nagkaganito? Kasi mga kareaksyon, sa ayaw at sa gusto ni Bongbong Marcos, bababa siya. Sa ayaw at sa gusto ni Bongbong Marcos, bababa siya. Kasi hindi na niya kayang gobyerno nito. Not unless talagang wala na siya sa kanyang sariling pag-iisip at kunyari, presidente siya, yung parang robot na lang siya, ganun. Pwede yun, hindi siya bababa. Pero kung may masmasan ito, mawala ng tama, baka bumaba yan. Oro mismo, pag bumaba yung tama niya, oro mismo bababa yan. Kasi talagang palagay ko gusto na rin niya magpagamot eh. Palagay ko lang gusto na rin niya magpagamot. Kaya lang hindi ko alam may kumukontrol sa kanya, walang kumukontrol sa kanya. Ito pa. Nako, isa pa ito mga kareaksyon. Nako, without insertion, with billions. Nako. Yan ang sinasabi natin dyan eh. O, di ba? Dito, without insertion, si ano pa lang ang nag-i-insert dyan? Si Llamas. Ini-insert niya ng mga ideas, ng mga principles. Si Llamas pa lang ang nag-i-insert sa kanya dyan. Nag-i-insert si Llamas ng mga support, moral support, ganon. Ini-insert ni Llamas sa kanya yun. Pero dito iba na yung ini-insert niya. Billions? Billions insertion? Congratulations naman na Risa virus. Ay, Risa, ano pa? Antivirus. Nako ito na. Away na magtita, mga reaksyon. Away na magtita to. Mga kareaksyon, medyo gumagrabe yung awayan ng magtita, mga kareaksyon ha. Medyo, ako, minsan ayaw ko na makisawsaw dito eh. Kailangan kong makisawsaw eh, kasi itong dalawang to, pinapasahod natin itong dalawang to eh. Ang sahod nila, yun ang mga tax na binabayad natin pag kumakain tayo sa mga fast food eh. Yung VAT, yung VAT ba yun? Yung VAT? VAT, no? Anong ibig sabihin ng VAT? Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng VAT? Hindi nyo alam? Ako hindi ko na inalam kung anong ibig sabihin ng VAT eh. Wala naman akong magagawa eh. Basta VAT, may VAT, gano'n. VAT, tax, VAT, gano'n. Reaction, grabe na po nangyayari. Ayan, ako, ito na eh. Dito na po sumasaya ang usapan, mga kareaksyon. Grabe na po ito. Warrant of arrest para kay Revilla, Binay, Escudero at Estrada. Ilalabas na ngayong Disyembre. Ombudsman Remula. Nako. Una pang makukulong itong mga senador. Nako. Hindi na yata sila magpapasko eh. Sa kanila.
sa kulungan na sila magpapasko. Nako, una pang makukulong itong mga senador na to, mga kareaksyon, kesa sa mga mastermind. Yung mga mastermind, paikot-ikot lang siya, basta singot na singhot. Yung isa naman, balita ko, anak din niya yung isang anak ni, ni Lisa. Kaya lang, hindi ako naniniwala doon, chismis lang yun. Ako, magbalot-balot na kayo. Kung totoo po ito, mga kareaksyon, malaking gulo po yan, mga kareaksyon. Pag, umpisa na po natin ang ating mga video, ha? Naiinip na po ba kayo, mga kareaksyon? Naiinip na kayo? Umpisa na po natin. Hard pass na po si RSA, But still, kailangan pong pag-usapan kung legal ba itong niluluto o manong government reset. Nako! So ano po ba yun? Is there such a thing as a caretaker? Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. So yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Illegal. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin. O, di ba? Ang gusto nilang iluto ngayon, si RSA ang maging presidente. So, criminal law, illegal ang gusto nilang gawin. Ayaw nilang paupuin si Sara Duterte dahil ang gusto nilang paupuin si Ramon Ang. Si Ramon Ang ang gusto nilang paupuin, hindi si Sara Duterte. Nako. Ang mahirap po kasi sa mga yan, alam mo, Bongbong Marcos, kung ako sa'yo, tawagan mo na si Amy. Sabihin mo, isama na niya si Sara. Mag-usap-usap na kayong tatlo. Para kung sakali, bago ka bumaba, pauwiin mo ang Pangulong Duterte dito, at tapos magiging state witness ka, Bongbong. Magiging state witness ka na ikaw yung mastermind. O, di ba? Ganun yun. O, magiging state witness ka, ibalik mo lahat yung pera kung sakaling ikaw man ang kumuha. Tapos, sabihin mo, paano nyo ninakaw, ganun-ganun, sino mga kasama mo. O, state witness ka, pero ikaw yung mastermind. Lahat ng mga kasama mo, sabihin mo. Pero ikaw yung mastermind, ha? Ikaw yung mastermind. Tapos, hindi ka makukulong, di ba? Ganun lang yun. Marerehab ka nga lang, hindi ka makukulong. O, di ba? Pipiliin mo na yung rehab, di ba? O. Revised Penal Code. Hard pass na po si RSA, But still, kailangan pong pag-usapan kung legal ba itong niluluto o manong government reset. So ano po ba yun? Is there such a thing as a caretaker? Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. So yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin sa Revised Penal Code. So sana maghinay-hinay sila. We could understand the desperation, and the urgency of the need for reforms, but we have to do it within the bounds of law. Otherwise, we will be jumping from the frying pan into the fire. Mas magulo yan. Okay, so there is no such thing. Pagka ganyan po ba, hindi ba't mayroon namang succession na kinikilala ang saligang batas? Well, yun ang masusunod dapat, Kung yung presidente mag-resign o disabled, di yung vice president. Kung siya naman mag-resign o disabled, meron ho naman yung Senate President, Speaker of the House, at kung lahat ay hindi po pwede, meron namang provision ng Constitution for special elections. Okay. Sa panahon po ngayon, naaangko pa ba ang anumang military or civilian junta? Sa inyo pong opinion? Sa aking tingin ho, government is functioning. Of course, there are terrible scandals at napakalaking issue itong corruption, very pervasive. But still, rule of law unfolds. Meron naman ng ombudsman, may mga korte. So yun dapat ang ating tutukan rather than break the Constitution, disregard it at magkanya-kanya. Mas magulo ho yan because everybody will go for a power grab. At tuloy ang makakalimutan natin itong issue ng corruption at wala nang mananagot. I think ang problema po ay yung sagot sa tanong na what if the people lose its faith in the judicial system at hindi na po naniniwala na ang hustisya ay kanilang makakamit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, that is true, and that's why we've been advocating for justice police kasi kasama rin ang judiciary dito sa problema. But iba ho kasi yung civilian military junta at saka yung tinatawag na direct people's action of the people. Yung
yan sa konstitusyon, no? But it would take a popular uprising, hindi ho yung a certain clique or a certain elitist group lang ang magmamando. That is totally different. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, constitutional law expert Domingo Cayosa. Ayaw na ayaw po talagang paupuin itong si Sara Duterte ang mga tarantado kung ano-anong naiisip nila. Mantakin mo yan, naisip nila na paupuin nila si Ramon Ang. Saan mo na, saang lupalop ng konstitusyon yun? Napipili ka ng isang businessman na pinakamayamang businessman sa Pilipinas, tapos tatanggalin mo yung isang presidente. Iuupo mo si Ramon Ang. Hindi si Atong Ang, ha? Si Ramon Ang, naku mga karyasyon. Saan nakasulat sa konstitusyon? Di ba ang succession ay si Sara Duterte? Wala na po mga karyasyon, nahihilo na. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militarang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay law dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. May guluman sa politika, hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Thanks but no thanks. Hard pass si ultra-bilyonaryo Ramon Ang sa niluluto umanong government reset, kung saan siya raw ang napupusuan bilang caretaker. Paglilinaw ni Ang, hindi siya papasok sa politika. Kilala si Ang na taga-suporta ng gobyerno at gumagawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng mga komunidad. Anya, dito siya higit na makatutulong at dito siya mananatili. Dagdag ni RSA, bagamat maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, ang pag-asenso nito ay hindi dapat iasa sa iisang tao. Nagpasalamat din si Ang na San Miguel boss sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubay. Nako, talagang nahihilo na po ang mga kalaban natin, mga kareaksyon. Nahihilo na mga tarantado. Paupin mo si Ramon Ang. Walang iya kayo. Gusto na niya naman turubuin ng mga Pilipino. Ano na naman pumasok sa kukote ninyo, mga cokehead kayo? Ano na naman pumasok sa kukote niyo? Si Ramon Ang talaga, si Ramon Ang na pagtripan ng mga adik. I was fascinated, Karen, by your interview with Mike Defensor.
it is so chilling. But I mean, of course, that Gutesa is the only one who actually implicated Martin Romualdez. And all of a sudden, he has disappeared, he has recanted, etc. I think it's a terrible thing. I think Mr. Romualdez must be, or his interview with the Infrastructure Investigation Committee, the ICI, should be publicized. So I want to know how gentle the investigation committee was with him, or how harsh. They promised. Didn't the ICI promise to bring out their previous interviews? They interviewed Martin. They've interviewed Pangandaman. I still haven't seen that, and I am dying to see it. You should, as your, with your influence in media, you say, when can we see the tapes of this? Because you know why? There are two courts in session here. Yes, The court of law and the court of public opinion. We are the court of public. Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. so yan po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin ng mga sundalo natin sa... Hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Okay, question from please. Question ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Ilocos. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Press the button. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson.
Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman. How do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung